Masasabing tahimik na saksi ang mga resiton sa debosyon ng libu-libong namamanata sa Hagonoy, Bulacan. Mahigit isang siglo nang ginagamit ng angka ni Mang Antonio Medina ang resiton sa pagtatabad. Gawa sa kahoy at mga bubog, pinangsusugat at inihahampas ito sa likod ng mga nagpepenitensya kapag Semana Santa. Wala pang napapalitan dito. Salin-salin na lang. Mula pa raw sa kanilang mga ninuno ang tradisyon ng pagtatabad ng kanilang pamilya dito sa Hagonoy. Hindi sila nagpapabayad, pero tumatanggap daw sila ng donasyon. Kamahal na araw, sila ang nagsusugat. Tapos, unti-unti na kaming, kumbaga, tinuturuan na kami. Yung palit-palit na. Kapag Semana Santa, nasa 500 nagpepenitensya raw ang kanilang sinusugatan. Kaya ilang araw pa bago magmahal na araw, inihanda na ni Mang Antonio ang kanilang mga resiton. Ere pang mataba. Ere yung sa basal, yung maliit. Pagka naman gustong yung malalalim, ere namang pangatlo. Ito ang madugo. Mula sa lumang bote ng soft drinks, bumabasag sila ng piraso ng bubog. Saka ito kinukortehan. Hindi pwedeng mahabang mahaba, baka sumayad sa buto. Ang tinunaw na sahing o dagta ng pili na may halong abo ang magsisilbing pandikit sa bubog. Gamit ang pinainitang kutsilyo, tinutunaw ni Mang Antonio ang dagta sa resiton para matanggal ang lumang bubog. Saka nilalagyan muli ng mainit na dagta. Dito na maaaring idikit ang bagong bubog. Pagkatapos handa na raw muli ang resiton para sa pagtatabad. Matigas na yan, hindi na maiwas sa balat. Pero ang Department of Health may panawagan kamakailan. Iwasan daw ang pananakit ng sarili bilang penitensya dahil sa posibleng banta sa tetanus at ibang sakit. Paniniguro naman ni Mang Antonio, wala pa raw silang sinugatan na napahamak sa loob ng mahabang panahong pagtatabad sa Hagonoy. Talagang tuwan-tuwala ako sa susugat to sa amin. Kung panata ng ibang magpenitensya tuwing mahal na araw, ang mga gaya naman nila Mang Antonio magsisilbi umanong instrumento para maisakatuparan nito. Nakakatulong sa mga nagsasakripisyo. Kasi pagka hindi na kami nagtabad, wala nang susugat nga eh. Ako naman Arnold Clavio, GMA News.